Binaha ang ilang mga lugar sa Davao Region dahil sa malakas na pag-ulan. Para sa update live na magbabalita mula sa Davao City, si Bril Montalvo. Bril, kumusta na ang panahon dyan at ano-ano yung mga lugar na pinaka-apektado nitong baha? Alam mo, Cheryl, dito sa Davao City ay maulan pa rin dahil nga sa epekto ng Intertropical Convergence Zone. At hindi lang dito sa Davao City, Cheryl, ang apektado ng masamang panahon, pati ang ilang lugar at probinsya sa Davao Region ay naka-experience din ng matinding pagbaha. Kagabi nga, Cheryl, doon sa Davao Occidental, maraming lugar doon ang nagka-flash flood dahil nga sa masamang panahon, hindi nakaligtas maging ang kanilang palengke at ito nga terminal at maging ang ilang mga residential area doon ay binaha din dahil sa malakas na pag-ulan. At ito nga Lais Bridge doon nga sa Malita, Davao Occidental ay hindi rin nakaligtas. Nasira ito at hanggang sa ngayon ay hindi pa ito madadaanan ng mga motorista. At pati sa Davao del Sur at sa Davao Oriental ay binaha din. Doon nga sa San Isidro ay inilikas ang ilang residente doon at nagpatupad na rin ng forced evacuation dahil nga sa masamang panahon. At sa Mati City, Davao Oriental naman ay nagkaroon ng bahagyang landslide. Pero sa ngayon ay passable na ang nasabing area. Cheryl? Ilang araw na ba mula nang magsimulang umulan dyan, Bril? At bukod sa Intertropical Convergence Zone, ano ang nakikitang dahilan sa pagbaha? Alam mo, Cheryl, 2 araw na nga na tuloy-tuloy ang pag-ulan dito sa Davao Region. Simula pa noong Miyerkules, araw ng Pasko. At isa sa mga dahilan kung bakit binaha ang ilang lugar dito sa Davao Region ay ito ngang mga dike or mga ilog, mga sapa ay umapaw na yung mga tubig doon at napunta na sa mga residential area at ilang mga residential area din ang binaha dahil nga nasa lowland area sila. Yun ang mga dahilan kung bakit binaha sa ilang lugar sa Davao Region. Cheryl? Ilan na ang inilikas at saan sila ngayon nananatili, Bril? Cheryl, sa datos nga ng Office of Civil Defense 11, nasa 255 families or nasa higit 900 individual ang nasa evacuation ngayon dahil nga nasalanta or binaha ang kanilang lugar. Samantala, patuloy rin na nakaantabay ang DSWD at maging ang kanilang local government unit para mamahagi ng tulong sa mga apektadong residente. Cheryl? Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, Bril Montalvo.